Gabi ng Oktubre 17, 1992, alas 9 ng gabi, isang babaeng kinikilalang reyna ng Divisoria ang bigla na lang naglaho na parang bula. Siya si Soledad Soling Reyes, 68 taong gulang. Ganito siya inaalala ng mga taga-palengke. Mag-aalas 4 pa lang ng madaling araw, tiyak na bukas na ang kanyang pwesto. Isang matigas na negosyanteng hindi mo mahihingan ng tawad kahit isang sentimo sa presyo ng isda. Isang matatag na ina na mag-isang itinaguyod ang 3 anak matapos mamatay ang asawa noong panahon ng digmaan. At higit sa lahat, isang mayaman na ginang, may-ari ng 3 pwesto sa gitna ng Divisoria at isang 2 palapag na bahay sa Tondo. Ngunit isang gabi, bigla na lang siyang nawala mula sa kanyang tahanan. Ang nag-report sa pulisya ay ang kanyang panganay na anak, si Ramon Reyes. Kinabukasan, alas 7 ng umaga, nanginginig ang boses niyang tumawag sa presinto. Hindi raw niya makontak ang kanyang ina mula pa kagabi. Nang puntahan niya ang bahay, nakalock daw ang pinto at walang sumasagot mula sa loob. Nang buksan ng mga pulis ang pinto, ang tahanan ay payapa at napakalinis. Sa kusina, malinis na ang mga hugasan. Ang mga kumot ay maayos na nakatupi sa loob ng aparador. Ang mga sapatos sa lagayan ay nasa tamang ayos. Isang bagay lang ang nawawala. Ang luma at kulay kapeng handbag na gawa sa balat na laging bitbit ng matanda. Laging nasa bag ni inay ang kanyang mga passbook, selyo at kaunting pera, sabi ni Cynthia, ang asawa ni Ramon. Kung nawawala yon, ibig sabihin umalis siya, hindi po ba? Isinasaalang-alang ng mga pulis ang posibilidad na naglayas si Aling Soling. Ngunit lumipas ang mga araw, mga linggo, walang Soledad Reyes na bumalik. Maging ang mga kapwa tindera, mga suki, at kahit ang katabing pwesto na lagi niyang kaaway ay nagpatunay na hindi na nila nakita ang matanda mula noong araw na iyon. Ang investigasyon ay unti-unting nauwi sa wala. Walang testigo, walang ebidensya, walang bakas. Noong unang bahagi ng dekada 90, hindi pa laganap ang CCTV sa bawat kanto. Ang tanging magagawa ng pulisya ay maglakad, magtanong-tanong sa mga tao, isulat kamay ang mga testimonya ng pamilya at umasa na may lulutang na saksi. At sa huli, pagsapit ng tagsibol ng 1993, ang kaso ay opisyal na idineklarang cold case. Hinayaan na lang ng pamilya ang missing person report at nagpatuloy sa kani-kanilang buhay. Ang 3 pwesto sa Divisoria ay nailipat sa pangalan ng mga anak. Ang bahay na tinitirhan ng matanda ay pinamahalaan ng panganay na si Ramon at ng kanyang asawa. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabura sa alaala ng mga tao si Aling Soledad Reyes. Lumipas ang 23 taon at noong tagsibol ng 2015 sa isang demolition site, isang pulang supot ang natagpuan. Kasama nito ang isang personal na selyo na may pangalang Jose de la Cruz, ang pangalan ng kanyang pangalawang manugang. Isang selyo na lumabas mula sa pader pagkatapos ng 23 taon. Ano ang katotohanang ibinunyag nito? Ating pasukin ang lihim na matagal na itinago sa likod ng pangalan ng pamilya. Oktubre 10, 1992, umaga. Isang missing person report ang natanggap ng Manila Police District Station 2 sa Tondo. Ang nag-report, si Ramon Reyes, 46 anyos. Tinawagan ko po si inay kagabi mga alas 6 pero hindi niya sinasagot. Nag-alala ako kaya pinuntahan ko pero patay ang ilaw at walang sumasagot sa mga katok ko, sabi niya sa pulis. Agad na tumungo sa lugar si SPO4 Edgar Mendoza. 5 minuto lang ang layo mula sa Divisoria, isang 2 palapag na bahay sa loob ng isang eskinita. Nakakandado ang gate at may 2 araw na dyaryo sa mailbox. Gamit ang spare key mula kay Ramon, binuksan ni Detective Mendoza ang pinto. Tahimik ang buong bahay. Sa mesa sa sala, may isang baso ng tubig na hindi naubos. Sa kusina, malinis ang lababo. Umakyat sila sa kwarto sa 2 palapag.
Bahagyang bukas ang aparador at sa loob nito maayos na nakatupi ang mga kumot. Sa ibabaw ng tukador, nandoon pa rin ang suklay at pomada ng matanda. Masyadong malinis para sa isang taong naglayas. Bulong ni Detective Mendoza. Walang anumang senyales ng krimen. Hindi sa pilitang binuksan ng pinto at walang bakas ng paglalaban sa loob ng bahay. Ang tanging kulang ay ang kulay kapeng handbag. Laging dala ni inay ang bag na, "Yan, detective." Kahit sa palengke o sa bangko, nandoon ang mga passbook, selyo at pera niya, paliwanag ni Ramon. Inilabas ni Detective Mendoza ang kanyang kwaderno at nagsimulang magsulat. Noong 1992, lahat ay sinusulat kamay pa. "Kailan niyo huling nakita ang nanay niyo?" tanong niya. "Noong Huwebes po, Oktubre 15. Naghapunan kami sa bahay. Okay na okay pa siya noon." "Ano ang pinag-usapan ninyo?" Sandaling natigilan si Ramon. "Wala naman pong kakaiba," sabi niya. "Tungkol sa palengke, sa mga apo niya, mga ganoong bagay lang po." Pinagmasdan ni Mendoza ang ekspresyon ni Ramon. Tila may itinatago ito, ngunit ayaw niya itong pilitin sa unang araw ng investigasyon. "Kunin ko na lang ang contact number ng iba mong kapatid. Kailangan ko silang lahat makausap." Isinulat ni Ramon ang pangalan ng kanyang kapatid na babae, si Elena, at ang asawa nitong si Jose Joey de la Cruz, at ang bunsong kapatid na si Miguel. May 2 anak na lalaki at isang anak na babae, si Aling Soling. Ang panganay at bunso ay sa Maynila rin nakatira, habang si Elena at ang asawa niya ay may maliit na grocery store sa Sampaloc. "Totoo bang may kaya ang nanay ninyo?" tanong ng detective. Napayuko si Ramon. "May 3 pwesto po siya sa Divisoria at itong bahay. Siguro, sa upa pa lang, kumikita siya ng hindi bababa sa 10,000 piso kada buwan. Malaking pera na ang 10,000 piso noong 1992, kung saan ang sahod ng isang bagong graduate ay nasa 3,000 piso lamang." Kinabukasan, sinimulan ang masusing pagtatanong. Nagtungo si Detective Mendoza sa Divisoria. Nakasara ang pwesto ng isda ni Aling Soling. Isang ale mula sa katabing pwesto ang lumapit. "Nasaan na si Aling Soling? 3 araw nang sarado ang pwesto niya. Kailan niyo po siya huling nakita?" "Biyernes ng gabi, Oktubre 16. Mga alas 6, nakita ko siyang nagsasara ng pwesto. Mukha siyang pagod noong araw na yon." "May nakaaway po ba siya o kahit anong kakaiba?" Umiling ang ale. Tahimik lang si Aling Soling, pero iba siya noong araw na yon. Parang may malalim na iniisip. Buntong hininga pa nga siya ng buntong hininga. Isinulat lahat ni Mendoza ang mga detalye. Ganito rin ang sinabi ng ibang tindera. Maagang nagsara si Aling Soling noong Biyernes at mukhang malungkot, pero walang nakakaalam kung mayroon siyang katagpo o kasama. Tinanong din ng detektiba ang mga kapitbahay. Ayon sa may-ari ng tindahan sa kanto, nakita ko siya noong Biyernes, mga alas 7 ng gabi. Umuwi na siya, dala yung bag niya. Nagbatian pa kami. Yun na ang huli. Walang kakaibang ingay o ano paman noong gabing yon. Noong 1992, ganito ang investigasyon, umaasa sa salita ng mga tao. Walang CCTV, walang cellphone. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ng detective ang pamilya sa presinto para sa opisyal na testimonya. Unang pumasok si Ramon. "Matatag na babae po si inay," sabi niya. "Mag-isa niya kaming pinalaki. Hindi ako makapaniwalang bigla na lang siyang mawawala." "Sinabi mo na huli mo siyang nakita noong Oktubre 15, Huwebes." "Opo, sa bahay namin, naghapunan." "Ano ang pinag-usapan niyo?" Nagatubili si Ramon. "Sabi po ni inay, gusto na raw niyang magkaroon ng family meeting tungkol sa pag-aayos ng mga ari-arian niya dahil matanda na rin siya." Biglang naging alerto si Mendoza. "Mana, sa mga kaso ng pagkawala, laging mahalagang anggulo ang pera." Oktubre 23, kinausap ng detective sina Elena at ang asawa niyang si Jose Joey de la Cruz. Umiiyak si Elena. "Saan na kaya si inay? Baka na aksidente na siya. Kailan niyo siya huling nakita?" "Noong Huwebes din po,"
Sa bahay ni Kuya Ramon. Nandoon kaming lahat. Naalala ng detective ang sinabi ni Ramon. Ano ang pinag-usapan niyo noong gabing iyon? Napatingin si Elena sa kanyang asawa, si Joey, na tahimik lang at walang ekspresyon. Dahan-dahan siyang nagsalita. Sinabi po ni Inay na gusto na niyang hatiin sa aming tatlo ang 3 pwesto sa Divisoria. At ano ang naging reaksyon? Si Kuya Ramon po nagreklamo. Bakit daw pantay-pantay ang hati? Bilang panganay, dapat daw mas malaki ang makuha niya. Ano naman ang reaksyon ng iba? Tanong ng detective habang nagsusulat. Sabi ko po, kung ano ang gusto ni Inay, yun ang masusunod. Si Bunso naman, wala pang asawa, kaya tama lang nabigyan siya ng kaunting bentahe. Si Joey po, biglang natawag ang pangalan ng manugang. Tila siya kinabahan. Hindi ko po alam. Ari-arian po yan ni Inay, kaya siya po ang masusunod. Kalmado ang boses ni Joey, ngunit may halong pagkailang. Nakita ng detective na mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. Saan kayo pumunta pagkatapos ng hapunan? Umuwi na po kami. Maaga kaming nagbubukas ng grocery, kaya kailangan naming matulog ng maaga. Anong oras kayo nakauwi? Mga 9:00 po. Nakita niyo ba ang biyenan niyo noong ika-16 o ika-17? Umiling si Joey. Hindi po. Noong ika-16 buong araw ako sa tindahan. Ganoon din noong ika-17. May makakapagpatunay ba niyan? Ang mga suki po namin, sila ang makakapagsabi. Hindi na nagpumilit ang detective. Hindi pa naman ito itinuturing na krimen, pero mayroon siyang masamang kutob. Sumunod na kinausap ang bunsong anak, si Miguel, 32 anyos, na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Makati. Hindi ko po alam kung bakit bigla na lang nawala si Inay, sabi niya. Nandun ka sa hapunan noong ika-15, tama? Opo. Matagal-tagal din kaming hindi nagsama-sama ni na kuya at ate. Narinig ko na napag-usapan ng mana. Nag-alinlangan si Miguel bago sumagot. Opo. Sabi ni Inay, hahatiin niya sa aming 3 ang mga pwesto. Pero nagalit si Kuya. Bakit daw pare-pareho lang? Ano daw ang tingin ko? Ang sa akin po, kung ano ang gusto ni Inay. Pero dahil sumisigaw na si Kuya, naging tensyonado ang lahat. Nakita mo pa ba ang nanay mo pagkatapos noon? Tinawagan ko po siya noong Biyernes ng gabi, ika-16. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa nangyari. Pero hindi niya sinasagot ang telepono. Anong oras yon? Mga 8:00 po ng gabi. Tumawag ulit ako kinabukasan, pero wala pa ring sumasagot. Doon na ako nagtaka, kaya tinawagan ko si Kuya. Binuo ng detective ang timeline. Oktubre 15, Huwebes, family meeting. Away sa mana. Galit si Ramon. Oktubre 16, Biyernes, 6 p.m. Nagsara ng pwesto si Aling Soling. 7 p.m. Nakitang umuwi. 8 p.m. Hindi sinagot ang tawag ni Miguel. Pagkatapos nito, wala nang balita. Tila may nangyari pagkatapos ng 8:00 ng gabi noong Biyernes. Muling ipinatawag si Ramon. Saan ka noong gabi ng ika-16? Bahagyang nataranta si Ramon. Nasa bahay lang po, kasama ang asawa ko. Nanonood kami ng TV. Ang testimonya ng asawa ay mahina pero walang ibang ebidensya. Ang investigasyon ay nauwi sa wala. Walang pisikal na ebidensya. Ang mga fingerprint sa bahay ay sa pamilya lang. Walang sapilitang pagpasok. Tiningnan ng detective ang bank accounts, 3 passbook. Ngunit walang withdrawal pagkatapos ng ika-16. Kung naglaya siya, dapat kumuha siya ng pera. Noong Nobyembre, mas pinagtuunan ng pansin ng mana. Sa Registry of Deeds, nakita ng detective ang mga titulo, 3 pwesto sa Divisoria at ang bahay. May isang interesanting detalye. Noong huling linggo ng Setyembre, pumunta ang matanda sa isang abogado para sa konsultasyon tungkol sa last will and testament. Pinuntahan ng detective ang abogado. Naaalala pa niya si Aling Soling. Oo, pumunta siya rito noong Setyembre 27.
Gusto niyang malaman kung paano hahatiin ang ari-arian niya. Ang plano niya, tig-isang pwesto sa 3 anak at ang bahay ay mapupunta sa panganay na si Ramon. Pero nag-aalala siya na baka humingi pa ng mas malaki si Ramon. Sinabi ko sa kanya na desisyon niya yon, hindi na siya bumalik pagkatapos. Naging malinaw sa detective, may malalim na alitan sa pamilya dahil sa mana. At isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Kung pinatay ang matanda, nasaan ang handbag na may passbook at selyo? Kung kinuha iyon ng salarin, bakit hindi ginamit ang pera? Muling napunta ang atensyon niya kay Joey De La Cruz, ang manugang. Tahimik ito noong hapunan at halatang kinakabahan noong ini-interview. Isang araw, biglang binisita ng detective ang grocery store ni Joey. "Detective, anong ginagawa niyo rito?" "Napadaan lang. May naalala ka pa bang bago?" Umiling si Joey. "Sigurado ka bang nasa bahay ka lang noong gabi ng ika-16? Tinitigan siya ng detective sa mata. Umiwas ng tingin si Joey. "Wala ka bang sama ng loob sa biyenan mo dahil sa mana?" Nanigas ang mukha ni Joey. "Wala po. Pera niya yon." Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Walang ebidensya kaya hindi niya ito maaaring idiin. Lumipas ang 1 buwan at ang kaso ay tuluyan ng huminto. Walang saksi, walang ebidensya. Noong 1992 hanggang doon lang ang kayang gawin ng investigasyon. Pero ang kutob ng detective ay malakas. Hindi ito simpleng pagkawala. May itinatago ang pamilya, lalo na sina Joey at Ramon. Disyembre 1992, 2 buwan na ang nakalipas. Bilang huling pag-asa, muling binalikan ni Detective Mendoza ang Divisoria. Pero pagod na ang mga tao. "Hindi na namin alam, Detective," sabi ng Ale sa katabing pwesto. Samantala, ang pamilya ay bumabalik na sa normal. Isinara na ni Ramon ang pwesto ng ina. Si Elena ay tumatawag paminsan-minsan, pero laging pareho ang sagot. Wala pa ring lead. Tanging si Miguel ang patuloy na nagdidikit ng mga missing poster sa buong Maynila. Isang araw ng Disyembre, may tumawag sa presinto. Tungkol po sa pagkawala ni Aling Soling. "May nakita po kasi ako noong kalagitnaan ng Oktubre, malapit sa Divisoria. Hindi ko lang sigurado kung importante." Kinabahan ng detective. "Ano ang nakita ninyo?" "Gabi po yun ng ika-15, mga 8:00. Sa likod na eskinita ng palengke, may 2 lalaki na buhat-buhat ang isang malaking bag. Mukhang sobrang bigat. Halos hindi nila mabuhat." Tumibok ng mabilis ang puso ng detective. "Nakita niyo ba ang mga mukha nila?" "Madilim po. Pero matatangkad sila at parang may salamin yung isa." "Anong itsura ng bag?" "Kulay kape po, parang lumang maleta, malaki at kuwadrado." Agad ipinatawag ang saksi. Isa siyang may-ari ng karinderya. "Pauwi na po ako noon. Nakita ko silang isinakay yung maleta sa isang van." "Van?" "Opo. Isang maliit na L300 van, kulay puti yata." "Nakita niyo ba ang plaka?" "Hindi po, masyadong madilim." Agad na sinuri ng detective kung sino sa pamilya ang may L300 van. Si Ramon ay may kotse, si Joey De La Cruz. Nagmamadaling pumunta ang detective sa grocery sa Sampaloc. Sa likod ng tindahan, nakaparada ang isang puting L300 van. "Joey, sayo ba itong sasakyan?" "Opo, pang-deliver ng mga paninda." "Ginamit mo ba ito noong gabi ng Oktubre 16? Namutla si Joey. "Hindi po, hindi ko po ginamit yon." "Sigurado ka?" "Opo, nasa bahay lang ako noon." Ngunit sa mga mata niya, nababasa ng detective ang pagsisinungaling. Ang problema, walang paraan para patunayan ito noong 1992. Walang GPS, walang dashcam. Walang nakakaalala sa mga kapitbahay kung ginamit nga ni Joey ang van noong gabing iyon. Bumalik ang detective sa bahay ni Aling Soling, umaasang may nakaligtaan. Mula sala hanggang bodega, wala siyang nakita. Lumabas siya sa bakuran, may maliit na hardin at mga paso, kinapa niya ang pader, semento, lumang pintura, mga bitak.
at may napansin siyang kakaiba. Sa isang sulok, ang semento ay tila mas bago kumpara sa ibang bahagi, bahagyang iba ang kulay. Tinanong niya si Ramon kung may nag-ayos sa pader. Nagulat ito sandali bago umiling. Hindi ko po alam. Kinuhanan ito ng litrato ng detective pero hanggang doon lang. Hindi niya maaaring basta na lang sirain ang pader. Pebrero 1993, ang kaso ni Soledad Reyes ay isinara bilang unsolved. Sa huling report, isinulat ni Detective Mendoza, ang kinaroroonan ng biktima ay hindi pa rin matukoy. Walang sapat na ebidensya para patunayan ang krimen. Bagamat may alitan sa pamilya dahil sa mana at may suspetsa kina Jose de la Cruz at Ramon Reyes, kulang ang ebidensya para sila ay kasuhan. Alam ng detective na may mali, may nagsisinungaling. Ngunit sa teknolohiya ng dekada 90, wala na siyang magawa. Lumipas ang panahon, 1993, 1994, 1995, hindi na bumalik si Aling Soling. Ang pamilya ay nagpatuloy. Noong unang bahagi ng 2000s, sa pamamagitan ng Presumptive Death Declaration, legal na napunta sa tatlong magkakapatid ang mga ari-arian. Tig-isang pwesto, at ang bahay ay napunta kay Ramon. Ang kaso ay tuluyan ng nalimutan. Hanggang sa makalipas ang 23 taon, ang katotohanan ay biglang lumitaw mula sa lugar na hindi inaasahan ng lahat. Noong tagsibol ng 2015 sa isang demolition site, Liangchen Lingisuwu, Marso 12, 2015, 10 a.m. Isang tawag ang natanggap ng Manila Police District. May nakita po kaming kakaiba dito sa demolition site sa Tondo. Ano po iyon? Mula po sa loob ng pader, isang pulang supot at may mga mantsa. Agad na pumunta ang isang investigador sa lugar. Isang backhoe ang nakatigil sa tabi ng gumuhong pader. Sa gitna ng mga tipak ng semento, may isang maliit na pulang supot na tela. Maingat itong kinuha ng pulis. Sa loob, may isang matigas na bagay. Isang personal na selyo. Nakaukit ang pangalan, Jose de la Cruz. Tiningnan ng pulis ang pader. Sa pinagkabasagan ng semento, may mga maitim na pulang mantsa, dugo. Kahit 23 taon na, may bakas pa rin. Kumuha sila ng sample. Mahirap nang makakuha ng DNA dito, sabi ng taga-Soko. Sino ang may-ari ng bahay? Ayon sa foreman, kay Ramon Reyes po, to dati. Pero pumanaw na siya mga 5 taon na ang nakalipas. Yung anak na niya ang may-ari ngayon. Sinuri ng pulis ang record ng bahay. Dati itong nakapangalan kay Soledad Reyes. Matapos ang presumptive death na ipamana kay Ramon at nang mamatay si Ramon sa anak naman nito, Soledad Reyes. Pamilyar ang pangalan. Hinalungkat ng investigador ang mga lumang file. Sa pinakailalim ng isang cabinet, natagpuan niya ang Soledad Reyes disappearance case, 1992. Binuklat niya ang report na sulat kamay ni Detective Mendoza. At sa huling pahina, isang tala. Suspects, Jose de la Cruz, son-in-law, Ramon Reyes, eldest son. Insufficient evidence. Isang bagong team ang binuo. Ngayon, 2015 na, may DNA analysis na. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta mula sa crime lab. Ang mantsa sa pader ay dugo ng tao. Kahit sira na ang DNA, nakakuha sila ng partial profile. Ikinumpara ito sa DNA ni Elena, ang anak na babae, match sa maternal line. Malaki ang posibilidad na ito ay dugo ni Soledad Reyes. Ang selyo ay kumpirmadong pag-aari ni Jose de la Cruz. Nirehistro niya ito noong 1990. Panahon na para hanapin si Joey. Hindi na siya nakatira sa Maynila. Matapos makipaghiwalay kay Elena noong 2005, lumipat siya sa Quezon City at nagpapatakbo ng isang convenience store. 60 anyos na siya at mag-isa. Marso 20, 6 a.m. Kumatok ang mga pulis sa pinto ni Joey. Ginoong Jose de la Cruz, pulis po ito. Isang matandang maputi na ang buhok ang nagbukas. Bakit po? Inaaresto ka namin para sa pagpatay kay Soledad Reyes. Namutla si Joey.
Nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi siya pumalag. Sa loob ng sasakyan pabalik ng Maynila, wala siyang imik. Sa interrogation room, inilatag ng mga pulis ang ebidensya. Ang selyo, ang dugo, at ang lumang testimonya niya. Sa'yo itong selyo, tama? Tumango si Joey. Bakit ito nasa loob ng pader ng biyenan mo? Matagal na katahimikan. Sa wakas, nagsalita siya. Hindi po ako ang naglagay niyan diyan. Sino? Si Kuya Ramon po. Bakit niya ginawa yon? Ikinubli ni Joey ang mukha sa kanyang mga kamay para po isisi sa akin ang lahat. Kung sakaling mabuking kami, ako ang ituturo niya. Sinuri ng pulis ang record ni Ramon. Pumanaw na ito noong 2010. Gabi ng Oktubre 16, 1992. Saan ka? Tanong ng pulis kay Joey. Hindi siya sumagot. May testigo kami. Nakita ka raw sa likod ng Divisoria, nagmamaneho ng puting L300 van. May isinakay kayong mabigat na bag. Tuluyan nang bumagsak si Joey. Ipinatong niya ang noo sa mesa at nagsimulang humagulgol. Kasabwat lang po ako, hindi ako ang gumawa. Nagsimula siyang magsalaysay. Oktubre 16, hapon, pumunta po ako sa bahay ni Inay, mga alas 5. Kinausap ko po siya tungkol sa mana. Baon po kami sa utang noon, kaya nakiusap ako kung pwede nang makuha ang pwesto. Nagalit po siya. Bakit daw ako nagmamadali? Nagtalo kami. Sinabi niya na sa ginagawa ko, baka wala akong makuha kahit isang kusing. Nagdilim po ang paningin ko. May plorera sa tabi ko. Pagkamulat ko, nakahandusay na si Inay sa sahig, duguan ang ulo. Anong ginawa mo? Natakot po ako. Tinawagan ko si Kuya Ramon. Dumating siya mga alas 8 ng gabi. Tiningnan niya si Inay at sinabing, patay na siya. Kung tatawag tayo ng pulis, kulong ka. Itago na lang natin. Siya po ang nagplano. Sabi niya, dahil patay na si Inay, pwede na naming paghatian ng mana. Bata pa naman daw si Miguel. Dalhin daw namin sa van ko. Pumunta kami sa isang liblib na lugar sa Rizal. May alam daw siyang lugar doon. Nilibing nila ang katawan. Sabi ni Kuya, huwag kang magsasalita. Kung mabubunyag to, ikaw ang may kasalanan. Noong inaayos namin ang pader, doon niya siguro kinuha ang selyo ko sa bulsa at itinago sa semento. Para yon ang gamitin niyang panakot sa akin. Hindi pa rin kumbinsido ang pulis. Baka isinisisi lang niya sa patay na si Ramon. Kinausap nila si Cynthia, ang asawa ni Ramon. Sa simula, itinanggi niya, pero sa huli, umamin din siya. Umalis po ang asawa ko noong gabing yon, sabi niya, umiiyak. Mga alas 8, may tumawag sa kanya. Bumalik siya ng alas 2 ng madaling araw, basang-basa ng pawis. Pinagbawalan niya akong magsalita. Sabi niya, kung magsusumbong ako, magiging kasabwat din ako. Pumunta ang mga pulis sa bahay na naiwan ni Ramon. Sa lumang bodega, sa loob ng isang baul, nakita nila ang isang basag na piraso ng plorera. Ipinadala ito sa crime lab. May dugo ni Aling Suling at may 2 set ng fingerprints kay Joey at kay Ramon. Isinugo ang isang search team sa Rizal. Gamit ang description ni Joey, natagpuan nila ang lugar, naghukay sila. At sa lalim na 1 metro, nakita nila ang mga buto ng tao, isang kalansay. Ang bungo ay may basag. Kinumpirma ng DNA test. Si Soledad Reyes nga. Sa huling interogasyon, hinarap si Joey. Natagpuan na namin ang katawan. Muli siyang napahagulhol. Ako po ang pumatay sa kanya. Pero si Kuya Ramon ang nagplano ng lahat ng sumunod. Ang paglilitis at hatol. Nagsimula ang paglilitis. Ikinaso si Joey ng murder. Si Ramon, bagamat pumanaw na, ay idineklarang co-conspirator sa record. Sa korte, nagsalita ang taga-usig. Dahil sa kasakiman sa pera, pinatay ng akusadong si Jose de la Cruz ang kanyang biyenan. At sa tulong ng kanyang bayaw na si Ramon Reyes, itinago nila ang krimen sa loob ng 22 taon. Mas pinili ni Ramon ang pera kaysa sa sarili niyang ina. Ito ay isang kasuklam-suklam na krimen. Tumestigo si Miguel. Naniwala ako kay Kuya, sabi niya habang umiiyak.
Akala ko siya ang pinaka naghahanap kay inay. Yun pala, palabas lang lahat. Tumestigo rin si Elena, ang asawa ni Joey. Pera. Pera ang dahilan kung bakit niya pinatay ang nanay ko. Matapos ang 3 buwang paglilitis noong Pebrero 2016, ibinaba ang hatol. Ang krimen ng akusado ay nag-ugat sa kasakiman, sabi ng hukom. Walang pagsisisi siyang nakita. Ang biktimang si Soledad Reyes ay isang babaeng buong buhay na naghirap para sa kanyang pamilya. At ang pumatay sa kanya ay ang sarili niyang manugang, sa tulong ng sarili niyang anak. Ang korte ay naghahatol kay Jose de la Cruz ng reklusyon perpetua habang buhay na pagkabilanggo. Marso 2016, sa wakas ay nailibing ng maayos si Aling Soling Reyes. 23 taon ang lumipas. Sa isang sementeryo na tanaw ang siyudad ng Maynila, nagtipon ang kanyang mga naiwang anak, apo at mga dating kasamahan sa Divisoria. Inay, ngayon ka lang namin nailibing ng tama, sabi ni Miguel. Patawarin mo po kami. Isang maliit na plake ang itinayo ng mga tindera sa Divisoria para sa alaala ni Aling Soling, ang reyna ng Divisoria. Si Jose de la Cruz ay nasa bilangguan. Si Ramon Reyes ay namayapa na, ngunit ang kanyang ginawa ay nakatala na sa kasaysayan. Ginamit ni Miguel ang perang minana niya para magtayo ng isang scholarship fund para sa mga anak ng mga tindera sa Divisoria. Ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay laging lalabas. Ang hustisya, kahit minsan ay mabagal, ay darating pa rin. Ito ang kuwento ng isang matatag na ina ng kasakimang sumira sa isang pamilya at ng isang katotohanang naghintay ng 23 taon bago mabunyag. Ang hustisya ay maaaring maantala, ngunit hinding-hindi ito mawawala.